Macy's POV. Para akong hapong-hapo na napaupo sa upuan pagkaalis ni Tia Mayet. Pakaramdam ko hindi kayang iproseso ng utak ko ang mga impormasyon na nalaman ko ngayon lang. Ang inaakala kong tao nagluwal sa akin dito sa mundo ay hindi ko naman pala totoong ina. Kaya ba hindi ko naramdaman sa kanya ang pagmamahal at pag-aaruga dahil isa lamang pala akong sampid sa pamilya niya? Sa isiping iyon, hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang makipagkita kay nanay sa kabila ng mga nalaman ko ngayon. Kaya naman pala ganoon na lang kadali kay nanay na pahirapan ako dahil hindi niya naman pala talaga ako totoong anak. Hey, anong nangyari? Sino ang babaeng yun? May nangyari ba habang wala ako? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Lucio habang patuloy ang aking pagluha. Wala sa sariling mabilis kong pinunasan ang luha sa aking mga mata. Hindi ko man namalayan ang muling paglapit niya sa akin at ayaw ko naman na makita niya akong umiiyak. Anong nangyari, Macy? Teka lang, bakit namumula ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? Seryosong tanong niya sa akin habang hindi niya inaalis ang pagkatitig sa aking mga mata. Ngayon ko lang din lubos na maisip na kahirap palang pagtaguan ang tunay na nararamdaman itong si Lucio. Kilalang kilala niya na nga yata ako dahil mukhang kaya niyang basahin ang kung ano man ang nararamdaman ko. Wala, wag mo na lang akong pansinin. Ayos lang po ako. Mahina kong sambit habang pilit ko ang sarili ko na wag pumiyok. Ayaw kong mag-alala siya sa akin. Masyado na siyang maraming naitulong sa akin. Na pati ba naman ang pinaka-personal na mga bagay-bagay ay kailangan ko pang sabihin sa kanya. Umalis lang ako saglit. Nagkakaganyan ka na? Tell me, anong sinabi sa'yo ng babaeng yon? Seryosong tanong niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa mga mukha nito at kitang-kita ko kung gaano na siya kaseryoso ngayon na para bang apektado din siya sa kung ano man ang pinagdadaanan ko ngayon. Napansin niya din pala si Tia Mayet kanina. Sino ang babaeng kausap mo kanina, Macy? Seryosong tanong niya. Wala po yun, Lucio. Huwag niyo na lang pong pansinin. Wala naman po siyang ginawang masama eh. Mahina kong sagot sa kanya. Hanggang ngayon pa ba hindi mo pa rin kayang ibigay sa akin ng iyong 100% na tiwala? Sagot niya naman sa akin na bakas sa boses niya ang pagkadismaya. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Sabay sunod-sunod na pag-iling. Nako, hindi naman po sa ganun. Hindi sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Katunayan nga po, ang laki ng pasasalamat ko sa inyo. Dahil nandyan kayo palagi sa tabi ko sa tuwing kailangan ko ng tulong. Kaagad ko ding sagot sa kanya. Hindi naman siya nakaimik habang matiim pa rin ang nakatitig sa akin. Don't tell me, anong problema? Alam mong hindi ako titigil hanggang sa hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, Macy. Maotoridad ang tono ng boses na tanong niya sa akin. Ano po kasi eh? Si Tia Mayet ang kausap ko kanina. Kapatid ni nanay. At sinabi niya sa akin na hindi daw ako tunay na anak ni nanay. Mahina kong sagot sa kanya, kasabay ng ilang butil ng luha na lumabas mula sa aking mga mata. Ang naudlot kong pag-iyak kanina ay parang gusto ko nalang ituloy ngayon. May malas po ba talagang tao? Sabi kasi ni Tia Mayet, malas daw ako. Dahil sa akin kaya nagkaletse-letse daw ang pamilya nila. Muling bigkas ko at sinabayan ko na ng mahina kong paghikbi. Mula sa pagkakaupo ni Sir Lucio sa harapan ko, naramdaman ko ang paglipat niya sa tabi ko. Kasabay ng pagkabig niya payakap sa akin. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak dahil sa ginawa niyang iyon. Sa kabila ng sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon, feel ko pa rin naman na may kakampi na ako. Unlike noon na kapag umiiyak ako, sinasarili ko na lang. Ingat na ingat din ako na walang makakita sa akin. Dahil kapag malaman ni nanay na umiyak ako, sinasabi niya ang nagdadrama lang ako. At lalo pa akong bubugbugin. Shh! Tahan na. Hindi ka malas. At kahit kailan hindi ka magiging malas sa buhay ng kahit na sino, Macy. Mahinang bigkas niya na sinasabayan niya pa ng banayad ng paghaplos niya. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Ang hiya na nararamdaman ko para kay Lucio ay biglang naglaho. Dahil sa bigat na nararamdaman ng puso ko ngayon. Kasi naman kung hindi niya ako anak, dapat hindi niya na lang ako kinuha kung hindi nila ako kayang alagaan. Hindi yun sa buong buhay ko. Papahirapan lang nila ako at sasaktan.
Pautal-utal kong bigkas dahil sa sobrang sikip ng puso ko. Hindi naman nakaimik si Lucio pero ramdam ko sa bawat paghaplos niya sa likuran ko ang pakikisimpatya niya sa akin. Hindi ko alam kung ilang minuto ako nakayapos lang kay Sir Lucio habang umiiyak. Sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko, nakalimutan ko na nga na nasa restaurant kami. At kung hindi ko pa naramdaman ang pag-serve ng mga pagkain na in-order ko kanina, hindi pa ako nahimasmasan. At nahihiyang kaagad na napakala sa pagkakayakap kay Sir Lucio. Nandito ng order natin? Mahinang tanong ko kasabay ng pasimple kong pagpunas ng luha mula sa aking mga mata. Isang mahinang buntong hininga ang narinig ko mula kay Sir Lucio bago ko naramdaman ang pagdampi ng isang malambot ng tela sa aking pisngi. Maayos na bang pakiramdam mo? Nakangiting tanong sa akin ni Sir Lucio habang masuyo siyang nakatitig sa akin at patuloy na pinupunasan ng luha sa aking mga mata gamit ang isang puting panyo. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng hiya, lalo na at may dalawang waiter pala sa harapan namin na abala sa kakalapag sa mesa ng mga pagkain na in-order ko kanina. Ako na po, Lucio. Kaya ko na. Nahihiya akong sambit at akmang kukunin sa kamay niya ang panyo pero mabilis niyang iniwas iyon sa akin. Ako nang bahala, maliit na bagay. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Ang sama ng loob na nararamdaman ko kanina lang ay biglang napalitan ng hiya dahil sa ginagawa ni Sir Lucio. Paano ba naman kasi? Pakiramdam ko sa amin nakatuon ang atensyon ng halos lahat. Baka nga ang karamihan sa kanila ay nagtataka bakit ako umiyak kanina. Mabuti na lang talaga at sa wakas dumating din ang mga pagkain natin. Ito lang kasi ang napansin ko nagpahinto sa pag-iyak mo eh. Muling bigkas nito nang sa wakas natapos siya ding punasan ng luha mula sa aking mga mata. Isang nahihiyang ngiti ang kaagad na kumumula sa labi ko bago ko isa-isang tinitigan ang mga pagkain na nasa harapan namin. Lalo po kasi ako nagutom eh, tsaka naamoy ko ang masarap na halimuyak ng mga pagkain at lalong humilab ang tiyan ko dahil sa gutom. Bigkas ko habang hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pagkatakam. Mamaya ko na lang siguro ituloy ang pag-iyak ko. Gutom na ako at ayaw kong umiyak sa harap ng grasya. Well, ano pang hinihintay natin? Kainan na! Nakangiting sagot niya sa akin sabay sandok ng mga pagkain at una niya pa talagang nilagyan ng pinggan ko. Muli kong inawat si Sir Lucio at sinabi ko sa kanya na kaya ko naman na ang sarili kong sumandok pero ayaw niya talagang paawat. Siya daw ang bahala at kumain na daw ako. Sa sobrang pagkamaalalahin ni Sir Lucio, feeling ko tuloy boyfriend ko na siya. Oo, napakamaalalahanin niya at aminado ako na lahat ng problema at pagsubok ay kaya ko yatang harapin basta nandyan lang siya sa tabi ko. Shrimp. Nakangiting bigkas niya, sabay dampot ng hipon at binalatan niya iyon gamit ang dalawa niyang kamay. Pagkatapos niyang balatan ng hipon, ay inilagay niya iyon sa pinggan ko na labis kong ikinagulat. Naku, wag na Lucio, kaya ko nang magbalat ng hipon, lalansa lang ang kamay mo niyan eh. Bigkas ko. Pero parang walang narinig na tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Heist, sino pa ba ang hindi kakalma kung ganito kabait ang kasama mo, diba? Sana lang talaga hindi magbago ang pagtrato niya sa akin at hindi siya magsawa na alagaan ako. Feeling ko tuloy ngayon, nasasanay na ako sa presensya niya. Kain ka na din kasi, alangan naman na ako lang kakain. Hindi ko na natiis pang bigkas. Isang mahinang pagtawa ang naging sagot niya sa akin bago niya itinuro ang bibig niya. Sure, kaya lang malansa ng mga kamay ko dahil sa hipon. Pwede bang subuan mo na lang ako? Please. Nakangiting bigkas niya na labis kong ikinagulat. Mukhang mali yata ang pag-alok ko sa kanya na kumain na rin siya. Pwede naman maghugas ng kamay, pero bakit mas gusto niyang isubo hindi naman siya baby? Ha? Hindi po ba nakakahiya? Mahina kong tanong sa kanya at pasimple kong inilibot ang tingin sa paligid. Napansin kong sa amin pa rin yata nakatutok ang paningin ng ibang mga tao. Bakit ka nahihiya? Ano naman na dapat na ikahiya? Narinig kong bigkas na Sir Lucio gamit na naman ang dismayado niyang boses. Pigil ko naman ang sarili ko na mapangiwi at kaagad na nilagyan ng pagkain ng kutsara at mabilis na isinubo sa kanya ang laman niyon. Napansin ko pa nga ang tuwa na kaagad na rumihistro sa mga mata niya. Nagawin ko yon. Kaya naman pinilit ko na lang na dadmahin ang mga matang nakamasid sa amin
at ipinagpatuloy ang kung anuman ang request ngayon ni Sir Lucio. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa presinto kung saan nakapiit si nanay. Noong una nagtatalo pa ang puso at isipan ko kung dadalawin ko pa ba siya sa kabila ng mga nalaman ko. Pero sa huli, nagpasya na lang akong silipin siya. Mas maigi na din siguro na magpakita na muna ako sa kanya, total naman nandito na lang din naman kami. Siya ang dahilan kung bakit kami bumiyahe ng pagkahaba-haba, kaya naman dapat kong kunin ang pagkakataon na ito para makausap siya. Yun na nga lang, habang kaharap ko siya ngayon hindi ko man lang siya nakitaan ng pagsisisi. Nakatitig lang siya sa akin na para bang isa akong estranghero sa paningin niya. Anong kailangan mo? Malamig ang boses na tanong niya sa akin. Kahit na nasa hindi na siya kaaya-ayang sitwasyon, ang hirap pa rin sa kanya na maging mabait. Gusto ko lang po kayong makita. Kumusta na po kayo? Mahina kong tanong sa kanya. Kahit na sinabi na sa akin ni Tia Mayet na hindi ko siya ina, gusto ko pa rin magtira ng kahit na kaunting paggalang sa kanya. Kahit na hindi siya naging mabuting ina sa akin, malaki pa rin naman ang utang na loob ko sa kanya kung tutuusin. Dahil siya ang nagpalaki sa akin. Binuhay niya ako noong mga pagkakataon na hindi ko pa kayang buhayin ang sarili ko. Kumusta ako? Nakikita mo naman siguro ang sitwasyon ko, di ba? Kung wala ka man lang magagawa para tulungan ako, mabuti pang umalis ka na. Seryosong bigkas niya. Nay naman, tungkol sa drugs ang kaso mo. Wala kang magagawa kundi harapin ang magiging hatol sa'yo. Seryoso kong sagot sa kanya. Yun nga, tungkol sa drugs. Leche ka kasi. Kung hindi ka sana naglayas, hindi sana nangyari to. Lintik ka kasi talaga. Wala kang pakinabang. Galit na bigkas niya na kulang na lang sigawan ako. Pigil ko naman ang sarili ko na maluha. Hindi na dapat pa ako masaktan sa ipinapakita niya sa akin ngayon. Ano naman ang kinalaman ko sa pagtutulak niyo? Kayo naman na may gusto nun ah. Lakas loob kong sagot. Mabilis niya naman akong pinaningkitan ng mga mata. Bakit po ba kahirap sa inyo na mahalin ako? Bakit pati mga ganitong bagay gusto niyong isisi sa akin? Siguro nga, totoo ang sinabi ni Tia Mayet sa akin kanina na hindi niyo naman pala ako tunay na anak. Buong hinanakit na bigkas ko. Napansin ko ang pagkagulat na rumihistro sa mga mata niya at kaagad na nag-iwas ng tingin sa akin. Huwag ka magpapapaniwala sa tiyahin mong yon. Malamig ang boses na sagot niya sa akin. Nay, bigyan niyo po sana ako ng dahilan para hindi siya paniwalaan. Hindi totoo ang nasabi niya sa akin, ganun ba? Seryosong tanong ko. Ayaw ko pa rin sukuan ang pagtatanong ko sa kanya dahil gusto ko ng katotohanan. Ewan ko sa'yo, Macy. Kung pumunta ka lang dito para tanungin ako sa mga walang kwentang bagay, mabuti pang umalis ka na sa harapan ko. Wala kang kwenta? Pagalit na bigkas niya, kaya hindi ko na napigilan pa ang mapaluha. Kilala ko siya. Kung ano ang sinasabi niya, paninindigan niya talaga. Alam kong wala akong mahihitasa ngayon sa kanya, kaya naman malungkot akong napatayo. Sige po, aalis na ako. Mag-ingat po kayo rito. Mahinang bigkas ko. Gusto ko sana siyang yakapin at halikan dahil hindi ko alam kung kailan ulit kami magkikita. Pero natatakot naman akong gawin yon. Hindi ako sanay na gawin yon sa kanya dahil mula bata pa ako, namulat na ako na malayo ang loob niya sa akin. Mabigat sa kalooban na nilisan ko si nanay, ni hindi ko na din siya nilingon pa. Pagkalabas ko kaagad na sumalubong sa akin ang nag-aalalang mukha ni Lucio. Kumusta? Ayos ka lang ba? Kaagad na tanong niya sa akin. Isang alanganing pagtango ang naging sagot ko sa kanya. Bago ako malungkot na napangiti. Ayos lang. Salamat. Pwede bang umalis na tayo sa lugar na to? Mahinang bigkas ko. Isang nakakaunawang pagtango ang naging sagot niya sa akin bago niya ako inakay pabalik ng sasakyan. Pagkasakay namin pareho, mabilis naming nilisan ang presinto. Muli kami naglakbay sa kahabaan ng kalsada hanggang sa abutan kami ng dilim. Sa halos ilang oras na paglalakbay namin, tahimik lang akong nakamasid sa labas. Naramdaman din yata ni Sir Lucio na hindi pa ako ready na magkwento. Kaya naman nanahimik na lang din siya. Hindi na din siya nagtangkapang tanongin ulit ako. Babalik ako ng Maynila na hindi masaya sa mga nangyayari. Feeling ko nga, nadagdagan pa ang sama ng loob na nararamdaman ko. Siguro ang kapalaran na ang bahala sa akin.
Hindi man nasagot ang maraming katanungan na gumugulo sa isipan ko, kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang buhay ko. Kailangan kong maging masaya, palayo sa mga taong nakagisnan kong kasama simula bata pa ako. Okay ka lang ba? Gusto mo ba mag-stop over na muna tayo para makapagpahinga ka? Seryosong tanong ni Sir Lucio sa akin habang tahimik pa rin akong nakatanaw sa kawalan. Halos 3 oras nang tumatakbo ang sasakyan at simula na bumiyahe kami, ngayon ko lang siya ulit narinig na nagsalita. Ha? Saan na po ba tayo? Bigkas ko at pasimpleng tumitig sa labas ng sasakyan. May mga establishments akong nakikita. Ramdam ko na din ang pananakit ng aking katawan dahil sa ilang oras na naming biyahe. Kanina ko pa gustong mahiga sa malambot na higaan para makapagpahinga na muna. Komportable naman ako dito sa sasakyan, pero mas masarap pa rin ang magpahinga habang nakahiga sa malambot na kama. Kaya lang tinatamad din naman akong bumaba ng kotse. Hey, mukhang pagod ka na talaga. Gusto mo bang magpahinga na muna at ipagpabukas na natin ang pagbiyahe? Masuyo niyang tanong sa akin. Sa pagkakataon na ito, may kalakip ng lambing sa boses niya, kaya hindi ko na mapigilan ang mapatitig sa kanya. Saan magpapahinga? Dito sa kotse? Nagtatakang sagot ko. Of course, maghahanap tayo ng hotel. Pagod na din ako eh. At tiyak ako na pagod na din ang mga kasama natin. Malambing na bigkas niya. Wala sa sariling napatango na lang ako sa sinabi niyang iyon sa akin. Narinig kong mabilis na inutusan niya ang driver na maghanap ng isang maayos na hotel para matuluyan namin ngayong gabi. Hindi naman nagtagal. Nakahanap ito, kaya mabilis na din kaming bumaba ng kotse. Good evening, sir. Ilang rooms po ang need nila? Ito po ang mga available rooms namin. Nakangiting bati ng receptionist kay Sir Lucio, sabay abot dito ng parang isang book. We need 3 rooms. 1 for them, 1 for her and 1 for me. Narinig kong bigkas ni Sir Lucio, kaya mabilis akong napalapit sa kanya. Wala akong balak na magsulo sa iisang kwarto, no? Hindi ako sanay at natatakot ako. Mabuti pang sa kotse na lang kami, at least magkatabi kami palagi. Lucio, pwede bang makishare na lang ako? Ayokong mag-isa sa kwarto. Mahinang bigkas ko pagkalapit sa kanya. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga staff na kaharap niya dahil nahihiya ako sa kanila. Alam kong nasa hotel kami at bawal magsama ang iisang babae at lalaki sa iisang silid. Pero anong magagawa ko? Nakakaramdam kasi talaga ako ng safety sa tuwing kasama ko si Sir Lucio. Why? Ikukuha na lang kita ng silid mo para makapagpahinga ka ng maayos. Gulat na bigkas naman ni Sir Lucio. Mabilis akong umiling. Hindi, ayoko. Natatakot ako. Mahinang bigkas ko. Gusto ko siyang kasama palagi. Natatakot akong isipin na mag-isa lang ako sa silid na hindi siya kasama. Paano na lang kung bigla niya akong iwan? Okay, sa iisang silid na lang tayo. Don't worry, okay lang yan. Akong bahala sa'yo. Narinig kong bigkas ni Sir Lucio bago muling hinarap ang receptionist. Nasunod ang nais ko, kaya hindi ko na napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Siguro nga, masyado na akong nasanay sa presensya ni Sir Lucio, kaya ayaw ko nang umalis sa tabi niya. Ayos lang naman yon, dahil parang okay lang din naman sa kanya. Siguro nga, mahalaga talaga ako sa kanya, dahil isang sabi ko lang, talagang pinagbibigyan niya kaagad ako. Pagdating naman namin sa naturang kwarto, hindi ko pa nga maiwasan na humanga, dahil maganda din pala. Feeling ko makakatulog ako ng maayos sa silid na ito. So, gusto mo bang gumamit ng banyo? Mauna ka na. Mag-order lang ako ng makakain natin. Nakangiting bigkas ni Sir Lucio. Kaagad naman akong tumango. Thank you. Nakangiting bigkas ko. For what? Ano naman yung pinagpapasalamat mo? Natatawa niyang sagot sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapatitig sa kanya at lalong lumawak ang ngiti sa labi ko. Nang mapansin ko naman ang bilog sa magkabilaan niyang pisngi. Parang kay sarap tusukin ng daliri eh. Kasi pumayag po kayo sa akin na makishare sa silid niyo. Promise, hindi po ko naghihilik, kaya makakatulog din kayo ng maayos ngayong gabi. Nakangiting bigkas ko. Yun ba? Well, makikita natin mamaya. Matetest ko kung talagang hindi ka naghihilik, Macy. Bigkas niya bago siya naglakad patungo sa isang mesa at muling sinipat ng tingin ng isang parang libro na nakapatong. Hinayaan ko na lang siya. Bagkus nagpa siya na akong pumasok sa banyo. Sakto, gusto kong maghilamos at maglinis ng katawan.
dahil feeling ko sa sobrang lagkit na ng buong katawan ko dahil sa ilang oras na biyahe. Heist, feeling ko nga walang kwenta ang biyahe naming ito eh. Dinamay ko pa talaga si Sir Lucio. Simula ngayong araw, hindi ko na muna iisipin ang mga taong naging dahilan ng paghihirap ko. Sarili ko naman ang iisipin ko at ang mga taong nag-aalaga sa akin. Hindi na din ako iiyak sa mga walang kwentang bagay at susubukan kong ibaon sa limot ang kung anumang mga masasamang karanasan na nangyari sa akin. Imbis na hilamos lang sana ang gagawin ko dito sa loob ng banyo, nagpa siya akong maligo na lang ng tuluyan. Para mapreskuhan, hindi ko alam kung anong oras kami aalis kinabukasan at mas maigi na din siguro na nakaligo na ako ngayong gabi pa lang. Mabilis ang ligo lang naman ang ginawa ko. Pagod ako sa biyahe at natatakot din ako mapasma pero wala talaga akong choice. Feeling ko kasi sobrang dumi ko na at nakakahiya naman kay Sir Lucio kung marumi ako habang magkasama kami dito sa silid. Kaya lang, pagkatapos kong maligo, biglang dagsa ng realisasyon sa isipan ko. Ang dala ko palang ekstrang damit ay nasa kotse. Nakalimutan kong bitbitin pagbaba namin kanina. Mabuti na lang at may towel dito sa loob ng banyo. Kung hindi, baka pati pagpapatuyo ng katawan, poproblemahin ko pa. Pagkatapos kong patuyuin ang katawan ko gamit ang malinis na tuwalya, itinapis ko iyon sa aking katawan habang dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng banyo. Nagbukas lang ako ng maliit na awang bago ako sumilip sa labas. Yes, tapos ka na ba dyan? Bilisan mo na, parating na mga pagkain na in-order ko. Narinig kong bigkas ni Sir Lucio. Halatang inaabangan niya yata talaga ang paglabas ko ng banyo. Ano kasi eh, naligo kasi ako tapos nasa kotse pa pala mga damit na dala ko. Nahihiya akong sambit. Napansin ko natigilan ito bago dinampot ang kanyang cellphone na nasa mesa. At mabilis na nagdial. Tinawagan niya ang driver. Narinig kong inutusan niya ito na kunin ang mga gamit namin na nasa kotse. Nalabas kong ipinagpasalamat. Mabuti na lang talaga at parang kay bilis lang para kay Sir Lucio gawin ang mga bagay-bagay. Kaya niyang kunin lahat ng bagay sa isang pitik lang. Siguro, ganito talaga ang advantage ng mga mayayaman. Maraming taong pwedeng utusan para makuha lahat ng nais. Hintay lang sandali. Pasok ka muna sa loob ng banyo at masyadong malamig dito sa silid. Baka sipunin ka kung ma-expose ang katawan mo sa lamig na dulot ng aircon. Nakangiti niyang sambit. Inisip niya marahil na hubot-hubad ako dahil ulo ko lang naman kasi talaga ang nakikita niya mula sa kinaroroonan niya. Salamat, Lucio. Mahinang bigkas ko. Unti-unti na akong nasanay na tawagin siya sa pangalan niya. Imbis kasi na sir, halos nasanay na ako na tawagin siya sa pangalan niya. Heist, ito kasi talaga ang gusto niya eh. Ayaw ko na siyang tawagin na sir, kaya no choice kundi sundin ang nais niya. Dahil wala naman akong magawa dito sa loob ng banyo. Nagpa siya akong humarap na muna sa salamin. Sinipat ko ng tingin ang sarili kong hitsura sa salamin at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang mapansin ko na ibang Macy na ang nakikita ko. Ang laki na talaga ng ipinagbago ko physically. Ang ganda-ganda ko na at ang kinis na ng pisngi ko. Tuluyan na ding lumabas ang tunay na kulay ng aking balat dahil hindi na ako nabibilad sa nakakasunog na sikat ng araw. Nag-e-enjoy ako sa kakatitig sa sarili kong hitsura sa harap ng salamin nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng banyo. Nakangiti akong kaagad na naglakad patungo doon at mabilis na binuksan. Nawala sa isipan ko na nakatapis lang pala ako ng tuwalya at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa mukha ni Lucio nang masilayan ako. Ang mga damit ko. Salamat po. Nakangiti kong bigkas. Sabay abot sa kanya ang bag kong hawak niya. Napansin kong hindi man lang natinag si Lucio sa kanyang kinatatayuan. Kaya nagtataka akong napatingin sa kanya. At ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko na walang kakurap-kurap siyang nakatitig sa akin ngayon. Lucio? Lucio. Tawag ko sa pangalan niya. Para kasi siyang nanuno dahil wala siyang kakurap-kurap na nakatitig sa akin. Hindi ko na nga malaman kung maiilang ba ako sa paraan ng pagtitig niya or matatawa ako. Yes. Yes, mga damit mo. Magbihis ka na. Seryosong bigkas niya at mabilis akong tinalikuran. Naglakad siya patungo sa isang bakanting upuan at naupo. Napansin ko pang dinampot niya ang isang baso at dire-diretso niyang tinungga ang laman niyon na akala mo uhaw na uhaw siya. Nagtataka man sa biglang pagbabago ng mood ni Lucio, hinayaan ko na lang. Baka pagod na lang din siya kagaya ko. Baka gusto niya na din gumamit ng banyo
At hindi niya lang magawa dahil nandito pa ako sa loob. Mabilis kong isinara ang pintuan ng banyo. Kinalkal ko ang aking bag at naglabas ng isang pajama at blouse. Mabuti na lang talaga at naisipan kong magdala ng pinakakomportable kong damit. Pagkatapos kong magbihis, mabilis na din ako lumabas ng banyo. Susuklayin ko pa nga sana ang mahaba kong buhok, pero mabilis na nagbago ang isipan ko. Tsaka na lang, sa labas na lang siguro at nakakahiya na kay Sir Lucio. Kailangan niya na din gumamit ng banyo. Pagkalabas ko, naabutan ko siyang tahimik na nakaupo at sa harap niya ay napansin ko ang isang bote. Naunang tingin ko pa lang, alam kong alak ang laman nun. May mga pagkain na din na nakalatag sa mesa. Kaya naman hindi ko mapigilan ang mapangiti.